At posible pang makulong habang buhay si Pastor Apollo Kibuloy kapag napatunayang guilty sa kasong qualified trafficking na isinampas sa kanya sa Pasig. Bukod pa riyan, pinapaaresto na rin ng Senado ang self-appointed Son of God. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Oo, no, nakakatakot, no? Siguro takot-takot si Pastor Kibuloy. I'm sure tinatawanan lang to ni Pastor Kibuloy. Grabe, no? Walang piyansa. Ha? Naku, medyo delicate to. Pero alam ko, kayang-kaya to ni Pastor Kibuloy. Sige, panoorin natin. Kinasuhan na sa magkahiwalay na korte ng Davao City Prosecutor's Office ang Pastor, hindi ko pa nakikilala yung mga tao sa likod mo, ha? leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Naharap ang pastor sa kasong sexual abuse at pangmamaltrato sa korte sa Davao City. Habang Department of Justice nang nag-endorse ng kasong qualified human trafficking sa korte sa Pasig. Ang mga kasong yan may kaugnayan Una sa lahat, meron ng kaso sa sinampanan ng DOJ. So, napakalabo po. Hindi ko maintindihan talaga to si Senator Ontiveros. At hindi ko maintindihan din itong mga senator, bakit hindi pa nila kini-question yan? Kung meron ng kaso, bakit iimbestigahan at ipapatawag pa sa Senado? Ano bang klase yan? Eh ba, Senator Subiri, paki-question nyo yan. Hindi pwede, ano yun, dala-dalawa ang kaso? Dalawa-dalawa? sa mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro umano ng Kingdom of Jesus Hindi pwede kasing nasa korte na tapos papatawag pa sa Senado. Ano yun? Diba? Hindi ka na pwede, hindi nyo na nga dapat pag-uusapan kung ang pag-uusapan lang ay tungkol sa kaso. Eh, nasa korte na eh. Ay, talaga ito si Ontiveros, so parang buang. Christ ng pastor. Bukod kay Kibuloy, akusado rin sa mga kaso ang 5 niyang kasama na sina Jacqueline Roy, Crescente, Pauline at Ingrid Ganada at isang Silva Simanes. Ang mga kasong sinampas sa kanila sa Davao may piyansang 180,000 pesos para sa sexual abuse at 80,000 pesos naman sa pagmamaltrato. Pero kung mahatulang guilty sa qualified trafficking, non-bailable o hindi pwedeng magpiyansa si Kibuloy. Pwede pa siyang habang buhay na makulong at pagmultahin ng hanggang 5 Yun na ba sakit po, no? Walang piyansa. Naalala nyo po, na kung siguro kung kayo ay halos kaedad ko, naalala nyo yung kaso ni Hubert Webb. Ano yan talagang yan ay pinagpiestahan ng media. Sa isang banda, hindi ko pwedeng husgahan si Hubert Webb kung siya talaga ay ang nanggahasa or hindi. Pero sa isang banda, nakakaawa si Hubert Webb. Kasi ilang taon po siyang nakulong, tapos napakawalan. Binata siya ng pumasok, ngayon, itsurang lolo na. Okay? Pero gwapong lolo. Siyempre, alam nyo naman ng Web, mga mistiso yan, gwapo yan. Lorna Guevara, maraming salamat po from Japan. Thank you sa pag-sponsor ng live na to. Lorna Guevara. Yun pong masakit. Habang nililitis yung kaso, pinatagal, ilang taon yun? Nasa 20 years ata yun. Ako, bata pa ako noon. Ilang taon na ako ngayon? Kailan lang napawalang sala si Hubert Webb? After how many years? Dahil sa peking witness na si Jessica ata ang pangalan nun, kung hindi ako nagkakamali, na bata din, di umano ng NBI. So tumakbo yung istorya na yun, wala pang vlogging nun kaya sinalsal talaga ng media yun, kumita sila ng todo ron. Kaya naging trial by publicity to. Ang masama doon, wala ngang social media. Puro mainstream media ang nangyari doon. So pag pinasama ka ng mainstream media, masama ka talaga dati. At tatandaan natin, anak siya ni Senator Webb. May nagkomentaryo nga sa akin, may nagsabi, bakit ganun coach? Pag pogi, pag mayaman, ang laging kinakaso may connection sa sex. Rape, sexual harassment, etc., etc. Hindi ko rin alam. Hindi naman ako pogi. Basta yun na sinasabi nila pag mayaman, pag pogi, kasi hindi nila kayang kalabanin sa kung ano-ano Babanatan nila sa ganung kaso. Alam naman natin ang karakas ng Web. Hindi ko sa pinag-aanuhan, no? Pero mga gopings talanggayang mayan. Kaya pag tiningnan mo, kung talagang nang rape po to si Hubert Webb, tanga siya. Sa gwapo niyang yun, ang dami niyang pwedeng makuha.
Pero hindi ko sinasabing talagang ginawa niya. Sa katunayan, naawa nga ako sa kanya dahil maibabalik ba yung ilang taon? If I'm not mistaken, nasa 20 or 30 years siyang nasa kulungan. Ha? Hindi ko alam yung eksakto. Ang tagal niyang nasa kulungan, yung pala mapapawalang sala siya. 'Di ba? Dahil sa pangangalkal ng media, dahil ginawa tong trial by publicity, hindi siya napagtanggol, wala pang social media noon. Nabanatan lang kasi anak ng senador, alam nyo na. No? Hindi po ako naghusga noon. Ang naghusga noon, korte. Napawalang sala po si Hubert Webb. So, kung susundan natin yon, it means hindi po guilty si Hubert Webb. I really don't know kung guilty siya or hindi siya guilty. Pero syempre, ibigay natin kay Hubert Webb yon. Bakit? Yun po ay napawalang sala ng Korte Suprema. Maraming salamat, Anilin Bacolod. Naunawaan? Isipin mo sa'yo mangyari yan. Katulad ngayon, walang piyansa. Pag naituro ka lang, at pag ikaw ay napag-initan ng gobyerno, at kahit wala kang kasalanan, naituro ka, pinahirapan ka, patagalin ang kaso, tapos walang piyansa, nasa loob ka. Harassment lang. Aantayin lang nilang mawala sila sa poder. Pagkatapos nun, nakakulong ka. Maibabalik pa ba yung ilang taon? Halimbawa, 5 years, 10 years, 20 years ka nakakulong? Kaya pa ba ibalik yan ng Estado sa'yo? Wala ka nang magagawa dyan. Kaya nga dapat, para sa akin, meron din kailangang palitan sa batas. Kasi yung walang no bail, medyo mabigat po yan. Kasi ang dali naman magturo-turo eh. Di ba? Pwede ko, kahit sino dyan, sabihin, nirape ako nito, nirape ako nito, nirape ako nito. Paano na pagkaisahan ka? O halimbawa, ikaw ay tumutulig sa administrasyon. Ikaw ay oposisyon. Pag pinagkaisahan ka, tinaminiman ka, t-shirt nga tinatanim eh, banner nga tinatanim, baril nga tinatanim, paano kung taniman ka ng kaso? Tapos ka. At ang itanim sa'yo, rape. Kasi pogi ka o mayaman ka. Tapos ka na dyan, may magtuturo. Tapos binakapan na matataas, inaabol ka ng mga senador, tapos ka na. Hindi ko po nilalahat ng senador pero ibig ko sabihin, hindi lang naman ngayong administrasyon nangyari yan, kahit dati pa. Pag naituro ka, tapos ka. Kaya nga dapat sana kahit papaano may bail. Kasi yan talagang gagawin, pahihirapan ka. Para manahimik ka. Halimbawa, binabanatan mo sila, tataniman at tataniman ka. Ayaw mong manahimik? Sige, tataniman ka. Anong gagawin mo ngayon? Di mananahimik ka. Sa loob ka eh. Gusto mo sa loob, tumanda? So sa mga kapatid nating mga DDS vloggers, ingat-ingat po tayo. Kasi kung nagawa nila yan kay Pastor Kibuloy, kayang-kaya po nilang gawin sa mga ordinaryong katulad natin. Si Pastor Kibuloy ay napakayaman, napaka-well-connected, kadikit pa ni Tatay Digong, and yet nagawa nila yan. Paano sa ating mga simpleng mamamayan, mga simpleng vloggers? Pero tayo ay hindi nananahimik at sinisiwalat natin ang mga kagaguhan nila, mga gawaing tambaluslos, hindi maalis talagang tingnan nyo po, kayo mga DDS vloggers. Ito na lang tingnan ninyo ang Facebook ninyo. Pag nag-grow ang Facebook ninyo, hindi kayo DDS. Bakit? Hindi, markado talaga yan. Talagang bumabagsak po ang ng meta ng Facebook. Napakahirap ng kalagayan natin. Milyong piso. Bukod sa mga isinampa sa kanya sa korte, pinaaresto na rin ngayon ng Senado ang pastor. Pirmado na nga ni Senate President Mig Zubiri ang arrest warrant dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng komite ni Senator Riza Hontiveros. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, iginagalang nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw Ito lang sa akin. Nirerespeto daw nila ang hakbang ng Senado
pero gagawin nila ang mga dapat nilang gawin. Yes po, ako totally agree with that. Huwag niyo pabayaan si Pastor Kibuloy, gawin niyo lahat ng naaayon sa batas para hindi po matuloy itong persecution na ginagawa sa mga oposisyon. Na hindi matuloy ang persecution sa mga ginagawa nila sa mga oposisyon na tunay na nagsasalita sa mga tambaluslos ng bayan na ito. Kasi masusundan at masusundan to kung hahayaan lang natin ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Meron pang kasunod dyan si Pastor Kibuloy. Kapag hindi lumaban dyan si Pastor Kibuloy, pag hindi lumaban ang mga abogado niyan, sigurado yan next na po tayo mga vloggers. Kaya kailangan sana itaguyod nyo rin kami mga vloggers, Pastor Kibuloy, lumaban din kayo. Kasi para makita nila, pumapalag. Pag tumiklop si Pastor Kibuloy, yari na tayong lahat.